Sa lugar na ito ng Balete Pass, naganap ang isa sa pinakamatinding digmaan sa pagitan ng mga Hapon laban sa puwersa ng mga sundalong Amerikano at mga Pilipino noong ikalawang digmaang pandaigdig. Dahil sa napaka-strategic ng bundok na ito na nag-o-offer sa kanila ng 360 views, ay iniutos ni General Yamashita ang matinding pagdepensa dito. Dito kasi ay makikita mo agad ang paparating na kalaban na nanggagaling sa probinsya ng Nueva Ecija. Tumagal ang napakatinding digmaan dito ng 4 na buwan na nagresulta sa pagkasawi ng 17,000 mga sundalo. Dito din nasawi si General James Dalton II nang mabaril siya ng isang Japanese sniper na kinalaunan ay ipinangalan sa general ang lugar na ito na tinatawag na ngayong Dalton Pass. At sa paglipas nga ng maraming taon ay nakapagtayo na ng National Shrine of the Battle of Balete Pass at ito ay bukas sa publiko. Kaya sa ating video ngayon ay samahan nyo muli ako sa panibago nating travel adventure. Sa pagpunta dito ay may nadaanan tayong highway na natatakpan ng mga puno. Nandaan dito kabilaan, nakukubera ng puno at malinis na ilog. Ayan ang linaw ng tubig as usual, malamig siya. Saktong-sakto lang yung lamig niya mga kadyas ang sarap maligo dito. Ano pang hinihintay natin? Tara na! Mga nagsusubscribe sa atin ay sinuswerte. Simula nung nagsubscribe daw siya sa atin ay masayang masaya siya. Kasi daw dati isa lang ang asawa niya, abay naging dalawa yung asawa niya simula nung nagsubscribe siya. September 21, 2025, muli po mula po dito sa bayan ng Cabanatuan City ay binabati ko pong muli kayo ng isang maganda at papagpalang araw pong muli lahat sa inyo mga kadyas. Ngayong umaga mga kadyas, ang pupuntahan naman natin ngayon ay ang Dalton Pass. At kung papala rin tayo, ay dediretso na rin tayo ng Dupax del Norte. Ano ba yan napipiyok pa yung boses ko Pupunta tayo ng Dupax del Norte mga kadyas kung papala rin. Kasi ngayong araw ng September 2021, araw ng linggo, ay nandito na yung bagyo Diyan sa may gawing Ilocos Region ay signal number 1 na mga kadyas. Kaya titingnan natin kung papala rin tayo na makapunta ng Dupax del Norte. So kahit na may super typhoon ngayon mga kadyas, ay tuloy-tuloy natin ang ating paggawa ng content para naman makagala tayo o maigala ko kayo. At yun na nga ang ating panata hanggat maaari ay makapag-upload tayo ng kahit isang beses lang sa isang linggo ay makapag-upload tayo ng ating video. At itutuloy na rin nga pala natin mga kadyas ang format ng ating vlog na sa bawat pinupuntahan natin ay inaalam natin yung ating mga nagagastos mga kadyas para naman pag kayo pupunta, halimbawa lang maisipan nyo na sa mga bawat na pupuntahan natin ay baka pupunta rin kayo ay makatulong ako sa inyo. Katulad ngayon mga kadyas, sa pupunta tayo sa Dalton Pass ay aalamin na natin kung magkano ang ating magagastos. Isasama na natin pati yung pagkain nating nagagastos, tapos yung mga accommodation, kung halimbawa may camping site ay aalamin na rin natin mga kadyas para naman makatulong ako sa inyo sa ganung paraan mga kadyas. Kung kayo ay pupunta sa mga pinupuntahan ko ay kahit paano may idea na kayo kung magkano ang magagastos nyo mga kadyas. Ang total kilometers nga pala ng ating biyahe ngayon ay 88 kilometers. At mula sabi nga dito sa ating Google Maps ay aabutin tayo ng 2 oras. Kita nyo naman ngayon, wala halos sasakyan. Tapos napakalamig ng hangin. At nagkamali tayo. Yung suot natin ngayon kung nakikita nyo, ayan naka-riding jersey lang tayo. Nagkamali tayo. Siguradong malamig doon kasi mataas ang elevation ng Dalton Pass mga kadyas. Napakataas. At nabasa ko nga na malamig ang klima sa Dalton Pass. At sana naman ay kayanin natin ang lamig sa Dalton Pass. Wala pa tayo sa Dalton Pass ay nilalamig na tayo. Kung nakikita nyo mga kadyas, ayun yung bundok na yon. Kung di ako nagkakamali, yun na yung Dalton Pass. Yung pa isang maganda pag ganito nag-uulan, tignan nyo naman ayun nakasayad ang ulap doon sa bundok na pupuntahan natin. Talagang masayang masaya tayo sa ginagawa natin ngayon mga kadyas. Kaya kung halimbawa kayo ay kahilig nyo rin gumala-gala, mag-ride kayo, okay din, gawin yung content, okay din. Hindi lang para sa monetization mga kadyas, huwag nyong masyadong isipin yung monetization. Kung dadating ang monetization ay thank you Lord, pero sa totoo lang pag ganitong nagba-vlog tayo habang nagka-travel tayo ay maganda to, kumbaga parang ito na ngayon yung makabagong panahon na dati, di ba? Alam naman natin na yung panahon ng mga lolo-lolo natin ay diary. Yun, may mga diary, lalo na yung mga babae na natatandaan ko dati na batang 90s kasi ko mga kadyas. Yung mga kaklase ko nagda-diary. Ang pagbablog na ang bagong diary ngayon mga kadyas. Kaya maganda ang mag-vlog kayo kung talagang may oras kayo, kung kaya nyong mag-vlog, kung hindi kayo mahihiyain.
ay mas maganda na mai-recommend ko na i-vlog natin ang ating mga travel kasi tulad nga ng lagi ko nasasabi, masaya yan lalo na pag tayo tumanda na. Mapapanood natin yan kung kasama natin ang ating pamilya ay napakagandang ano niya, no. Uupo tayo, halimbawa talagang ano na tayo, retirado na tayo, di ba? Paupo-upo na lang tayo, pa may beer tayo sa gilid, so, di ba? Kasama natin ang ating mga anak. Tapos nung kasama natin sila ay mga bata pa sila, tapos papanoorin natin ngayon. Halimbawa, may edad na o may asawa na yung ating mga anak, di ba? Masaya yun. Andito na tayo sa bayan ng San Jose at ayon dito kay Google Maps ay 1 oras na lang ang ating lalakbayin. Nagbasa-basa tayo ng kasaysayan ng Dalton Pass, mga kadyas, no? At talagang itong Dalton Pass ay hitik na hitik. Hitik na hitik din sa kasaysayan, mga kadyas. At tayo natutuwa kasi mahilig talaga tayo sa history. Yung mga ganyang history, lalo na yung history ng World War II ay talagang mahilig tayo dyan. At matindi rin pala ang naging labanan dyan, mga kadyas, sa pagitan ng American Forces, Japanese Forces at Filipino Forces. Mas matindi pa sa labanan doon sa Maliko. Masaya rin tayo ngayon kasi nga historic place na naman ang ating pupuntahan. At pag mga ganyan ay talagang natutuwa tayo. At sa ating sarili ay napaka-historic din ito sa ating sarili. Kasi nga ang ating unang pagtungtong sa lalawigan ng Nueva Vizcaya ay ngayong araw na ito mangyayari. Hindi pa tayo nakakatungtong sa Nueva Vizcaya, mga kadyas, kahit nakabit probinsya lang namin to. At eto na nga, mapupuntahan na natin ngayon ang Nueva Vizcaya. Woo! Ang saya-saya natin ngayon, mga kadyas. Woo! Sayang wala si Mamsi, no? Kasi kalakasan kasi ng kanyang period ngayon, mga kadyas, kaya hindi siya nakasama. Akyat na tayo, mga kadyas, at ang lamig-lamig ng klima dito. Ang sarap-sarap. Ang sarap-sarap pag-rides. Woo! Grabe, no? Masaya-masaya kasi talaga tayo kaya, mga kadyas, no? At first time natin. Ewan ko kung ako lang ang ganito. Mag-comment nga kayo, mga kadyas, kung talagang ako lang talaga nakakaramdam ng ganito. Yung pag nagra-rides ay kaya pag first time sa lugar ay masayang masaya. Lalo na pag ganitong mapuno, bundok, tapos first time na mapupuntahan ay talagang masayang masaya ako, no, mga kadyas. 30 kilometers na lang ang ating lalakbayin. Nandito na tayo sa bayan ng Karanglan at ito na ang pinakahuling bayan ng Nueva Ecija. Pagkatapos dito ay Nueva Vizcaya na at andun na nga ang Dalton Pass. May nakita tayo ditong ilog na maganda na subukan natin, napakalinaw ng tubig. At subukan nating silipin, no, napakalinaw ng tubig dito. Palipad tayo ng drone dito. Naiwan pa natin. Naiwan pa natin yung susi. Sobrang excitement. Ayan, oh. Ang linaw ng tubig, oh. Pwedeng i-develop to, no, mga kadyas. Haharangan lang nila to pero medyo lumalim. Kumbaga lalagyan nila ng bato dito sa gitna. Yung parang sa Labi River. So, tignan natin kung malamig, no. As usual, malamig siya. Saktong-sakto lang yung lamig niya, mga kadyas, oh. Oh, ang sarap maligo dito. Ang linaw, oh. Sir, sige po, ingat po. Ayan, mga kadyas, diretso na tayo. Pag talagang ganyang may ilog, hindi natin mapigilan ang sarili natin, mga kadyas, kasi nung bata tayo, mahilig tayo talaga sa ilog. Lalo na yung ilog namin dati. Malinaw din siya, no, pero hindi siya ganun kalinaw. Pero pwedeng paliguan. Syempre, pag ganun, kumbaga parang nostalgia, no. Kaya pag lagi tayong nakakita ng super linaw na ilog, talagang halos gusto na nating tumalon, no. Yun. Nandito na tayo, mga kadyas. Dito na tayo. Tutungtong na tayo sa Nueva Vizcaya. Yun. Kapi-kapi muna tayo dito, mga kadyas. Barako. Tayo yung may ari ng tindahan dito. Pwede naman daw dumiretso dito. Papaalam. Boss, pwede pong dumiretso pa. Ayan pa.
magkano po ba yun? May bayad po ba? Pre po tayo dyan. Free po. Ayun, libre pala dito, libre. So wala kayong babayaran. So ayan, may nakikita akong mga kanyon-kanyon dito. Yung mga lumang kanyon na ginamit ng World War II. Wow. Puntahan natin yan mamaya. Puntahan natin. Akit muna tayo sa pinakataas. Kapag pumunta kayo dito, libre. Wala tayong binayaran. Nagkapilan tayo doon. Yung kaping barako nga pala kanina ni tatay ay 30 pesos. Tabing-tabi lang nitong paakyat ng Dalton Pass Shrine. Ayan, may CR din dito. Ayan. Nakikita nyo, panlalaki, pambabae. No picking of flowers. Paakyat. Ayan. Wow, ang ganda ng bundok. Ang ganda ng view dito. Wow. Kita nyo naman, no? Ganda ng bundok. Alam ko yung mali ko, yung kabila lang nitong bundok na to. Yung pinuntahan natin last week. Yung pinakabundok na yan, kaliwa. Kabila lang yan. Labanan sa Pasong Balete. Pinangyarihan ng labanan sa pagitan ng mga Amerikano at mga Hapon upang makontrol ang Cagayan Valley 21 Pebrero hanggang Mayo 1945. Sinalakay ng magkakasamang puwersa ng ika-25 Division ng Estados Unidos ang gerilyang Pilipino nakasapi sa Luzon Guerrilla Forces sa ilalim ni Colonel Robert Lapam at mga Chino na naitaboy ang pangkat ng Shobu ng mga Hapon na pinamumunuan ni General Tomoyuki Yamashita. Si Yamashita pala ang pinuno nila dito ng panahon na yun, no? Umurong ang nalalabing hukbong Hapon sa Pasong Balete at nagtungo sa gitnang Cordillera. Dumating ang unang patrolya ng mga Amerikano sa Pasong Balete 9 Mayo 1945. Dineklarang bukas sa Allied Forces 13 Mayo 1945. Pinangalan ng Paso Dalton bilang parangal kay Brigadier General James L. Dalton na napatay ng isang sniper noong 16 Mayo 1945 hanggang nagsagawa ng ibayong pagsisiyasat sa Pasong Balete makaraan ang labanan. Tulad ng nakalagay doon mga kadyas, ay talaga makasaysayan tong lugar na to kasi yung ayon din sa nabasa ko, itong Balete Pass na to mga kadyas ay napaka-strategic kasi nga kung nakita nyo naman, no? Ayun, no? Yung mga nung panahon ng Hapon, nung panahon nila nanggagaling doon itong banda dito sa gawin dito sa kabila ay kontrolado ng mga Hapon. Tapos dito naman nanggagaling yung mga American forces, no? Yung mga American forces dito nanggagaling kung nakikita nyo. Ayan. So, kaya napaka-strategic niya talaga. Tapos, kung aakyatin natin dito, no? At makikita natin kung paano talaga napaka-strategic ng lugar nito nung panahon ng World War II. Ito, papakita ko sa inyo. Ayan. Ayan, kung paano strategic, no? So, i-view natin siya ng 360. At mamaya palipat tayo ng drone. Ayan. So, makikita nyo yung palibot ng lugar na to. Dito, sa gawin na to, Nueva Vizcaya, kitang-kita rin kung sakaling i-ambush sila dyan sa gawin na yan, kitang kita rin, no? At sa gawin dito, ayan, Nueva Vizcaya rin yan. At gawing papuntang Pangasinan, kitang kita mo rin pag nandito ka. At ayan, ito nga ang pinaka yung daan na, yan yung daan na galing Nueva Ecija. Ay talagang makikita mo ang mga kalaban mo kung diyan ka manggagaling.
makikita nyo nakalagay dito, peace forever. So nakasulat siya, malamang itong Japanese character nito ay peace forever din, no? Tapos ito pa, itong tablet na to, kung nakikita nyo, nakasulat siya sa iba't ibang lengguwahe. So ito na yung pagkakasalin niya sa tatlong lengguwahe. Ito yung sa English, ito yung sa Tagalog, ito yung sa Japanese. So basahin natin sa Tagalog. Hagad namin ang kapayapaan sa mga magigiting na nag-alay ng buhay sa inang bayan. Pakinggan ang bulong ng hangin na animoy himig ng uyayi. Ano yung uyayi? Hindi ko alam yun ah. Ang dasal ng sambayanan sa ihip ng hangin umaawit, humimlay na may kapayapaan na matagal mong minithi. Isinalya ni V. Solis. So ito pa, merong cross dito. So ito, pinakabato. Inukit sa bato. Galing ng pagkakaukit oh. Galing ng pagkakaukit niya. Japanese character ulit. So tingnan natin sa kabila, baka merong nakasulat dito na English. So yun, sa kabila Japanese character, dito English. Memory of the Pollen. These places, the fields and hills around Balete are the sites of battles where for half a year from January 1945 the Japanese fighting units Tetsu, Geki and Izumi and the US Filipino Allied Forces fought a succession in inconceivably fierce battles. Ako, fierce battles talaga nangyari dito. Ang alam ko, 14,000 ang namatay dito, mga kadyas, kung tama ako. Against each other, dying the ground with the blood of numberless wounded and dead. More than 17,000 soldiers from, 17 pala, hindi pala 14, 17. From both sides died here in the course of fighting the domination of the North Luzon, for which the struggle was of decisive importance in the tide of the war. We dedicate this monument here to honor those brave and loyal soldiers fallen in battle and also to wish everlasting peace to all the world. This memorial was established by the families and fellow soldiers of the fallen, Japan, March 1984. Kasama din ang mga pamilya ng mga Japanese soldiers na nagtaguyod nitong Dalton Shrine. So yung kanina, ang pangalan ng pinuntahan natin kanina ay Japanese Park, yun yung huling pinuntahan natin. So ito namang susunod na pakita ko sa inyo ay Chinese Park. Kasi titingin ko yung mga Chinese forces ay lumaban din dito, no? Kung bakit tinawag tong Chinese Park. So tingnan natin, basahin natin nakalagay dito kung ano nga ba ang istorya. Yan. World War II broke out on December 8, 1941. So mahaba, no? Mahaba. Baka mainip kayo, no? Pabasahin ko muna tapos paliwanag ko na sa inyo. Teka lang ha. Nabasa ko yung pangalan dito ni Chiang Kai-shek. Kung tama ang pagkakaalala ko, si Chiang Kai-shek ay siya yung namuno ng parang dalawang grupo kasi sila sa China. Yung si Chiang Kai-shek, siya yung namuno sa Taiwan eh, yung mga nag-breakaway group sa Chinese Communist. So hindi ako sure, no? Parang naaalala ko lang. Si Chiang Kai-shek yun. So titingnan na lang natin kung tama tayo. Kung mali tayo ay itama nyo na lang ang ating pagkakaalala, no? At ayun nga. So kaya meron din ditong ayun, Chinese Park. Ito mga kadyas, nakikita nyo, ayan, oh. Ito pa yung gulong na ginamit, oh. Buong buo pa, grabe. Ay hindi, siguro pinalitan na lang to. Kala ko kasi para nakakapagtaka naman, no? Buong buo pa, tapos Goodyear. So pinalitan na nila tong gulong, pinalitan na. Pero ito, grabe yung bakal. Grabe yung bakal, oh. Solid na solid, mga kadyas. Tapos ito, yung kanyon, ayun, oh. So tinanong nga natin si kuya, parang tour guide si kuya, no? Nung sinabi kong ang solid ng bakal, sabi nga niya ay napaka-solid daw. So ito, yung mga artillery na ginamit ng World War II. Silipin natin, ayun, oh. Wow. Grabe, oh, nahawakan natin. Nakaka-amaze, amazing. Ayan. So ito yung parang nag-a-adjust para tumaas bumaba, tingin ko. Ayan. So grabe, ha. Yan. Chan Bunchong Chu Kemyu. Hindi natin mabasa, no? Tan Han Chuan Lu Kong Chong Chu Chai Chua Yu Bu. Sila pala yung 8 Comrade Arms Support alongside Allied. So lumaban sila. Sila yung Chinese. Siguro kung tama yung pagkakaalala ko nga, yung kay Chiang Kai-shek, tama ba? Chiang Kai-shek, Chong Kai-shek. Basta ganun, no, yung sinasabi ko na parang breakaway group sa China, eh malamang ay tauhan niya tong mga to.
Muli po maraming salamat po sa mga bago po nating subscriber sa ating channel. At sobrang appreciate ko po. Nabubulol, pasensya. Sobrang na-appreciate ko po ang mga pag-subscribe nyo po. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe ay pwede po kayong mag-subscribe. At kung hindi po kayo magsusubscribe ay kakanyunin ko kayo nito. Gagamitin ko sa inyo tong kanyo na to dito kung di kayo magsusubscribe. Kaya mag-subscribe kayo. At sigurado ko sa inyo na suswertihin kayo, no? Dahil ang mga nagsusubscribe sa atin ay sinuswerte. At meron nga tayong kakilala ay simula nung nag-subscribe daw siya sa atin ay masayang-masaya siya. Ay kasi daw dati isa lang ang asawa niya, abay naging dalawa yung asawa niya simula nung nag-subscribe siya. Oh, sinwerte ha. Mag-subscribe kayo, no, para dire-diretso ang swerte. Muli po, maraming salamat po mula po dito sa ibabaw ng kanyon. Sa ibabaw po ng kanyon ng Dalton Pass ay maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po mga kadyas.